Of course, the security of every government official is very important. And recently, it was discussed that a number of security personnel was taken out from the office of the Vice President. I think, if I'm not mistaken, totally, the PNP said they recalled 373 personnel across all agencies. So I'd like to know, baka naman wala nang natirang security sa OVP, hindi naman, ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security at meron bang nagbabantay ngayon? Madam Chair, may I be allowed to give a very long answer about the security? Sure, as long as it answers the question. Sige, ma'am. Opo. Noong kasi ako ay nahalal bilang pangalawang pangulo, nakita ko kasi na pati ang security ng Vice President ay napupolitika. Hindi lang yan sa akin, kundi sa mga previous na Vice Presidents. Kaya nung tapos na ang eleksyon pero hindi pa ako naupo, sumulat ako kay former Secretary Delphine Lorenzana. Sinabi ko sa kanya, "Sir, ang security ng Vice President should only be up to the level of the Vice President. Hindi po pwede na umakyat ang information at ang security ng Vice President sa iba pang opisyal." And at the time, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines and the Secretary of the Department of National Defense agreed. That's why on June 2022, ito yung sa Armed Forces of the Philippines. On June 2022, the Secretary SND wrote to the Chief of Staff of the AFP, "From Vice Presidential Security Detachment under the PSG, Secretary Lorenzana ordered the Vice President Security and Protection Group, which is a separate entity from the PSG." So ito yung June 22, 2022. Ngayon, nag-issue ng orders ang AFP GHQ ng General Order 0917 to activate the reorganization from detachment to security group. On July 5, 2022, the activation order and the table of organization and equipment was released. Yes. All right. So, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Philippine National Police, but apparently they decided that they will mirror what the AFP did. So, noong December 9, 2022, inactivate ang Vice Presidential Protection Division under the PSPG. Ito under ng NHQ General Order OPL 22-22 and NAPOLCOM Resolution 2022-0675. Kaya po mali yung sinasabi ng lahat, hindi lang ako nagsasalita, ngayon lang ako nabigyan ng opportunity na magsalita. Hindi po tama na ikumpara yung term ni Vice President Leni Robredo at yung term ko in terms of security. Dahil yung security, yung VP-SPG at yung VP-PD sa PNP ay meron pong orders lahat. Ibig sabihin, there is a basis in law doon sa pag-activate sa kanila. Ngayon, yung sa Philippine National Police, kinuha nila ang 75 na personnel. Sila ang pumili kung sino yung kukunin nila. Makikita nyo, as I said during my statement, it was a targeted list. Madami doon sa mga security na yon. Security is a trust and confidence position. Kasi ibibigay mo sa kanila yung kanang pagsalig nimo sa imuhang kinabuhi, ihatag na nimo sa ilaha. Ngayon, nakalagay doon sa listahan, kasama ko since 2007 when I was Vice Mayor, kasama ko since 2010 when I was Mayor, and madami doon kasama ko from 2016 during the term for 6 years
of President Rodrigo Duterte. Makikita nyo yon sa listahan kung